11.9. Oh, Wala nag-charge. wala dyan yun. No. I-rev mo. Try mo i-rev. Dapat magsako na siya eh. Dapat 13.9 or 13.8 na siya. Idle. Pero wala siya nagasaka. Kasi kamay, nagkasamusaka dito mo. Saka siya kamay. Pero diligid siya as in normal ang charging. Oo. So dapat 13.5 na siya. Or 13 up. Tinaplo. Mga 14 na. Off mo, off. So, hello! What's up mga ka-orange, mga kapongkan? Welcome back ulit sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. This is Orange Blooded Motomaniac. So, ngayong araw pong ito ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng isa na naman pong DIY, yung isa sa mga pinaka-common issue na nai-encounter natin sa ating mga motor, sa ating KTM Duke RC 200-390. Yung pagkasunog ng ating stator. So, bago natin simulan yung ating DIY, gusto ko lamang pong i-shoutout si Sir Yasha Francis Relota ng Iloilo City, isa sa mga laging sumusubaybay sa ating video, and then kay Sir Harvey Arasa ng Iloilo din, isa din siyang motovlogger ng Iloilo. Naka RC 200 po siya, kapongkan din po natin siya, and then kung hindi nyo pa nabibisita yung kanyang channel ay bisitahin na rin po yung kanyang channel. Magaganda din po yung mga content na ina-upload ni Sir Harvey. So yun na nga, bago natin ulit simulan yung ating video ay ano-ano ba yung mga sintomas na may encounter natin once na meron tayong sunog na stator, then ano-ano ba yung cause kung bakit nasusunog yung ating stator, and then paano ba natin siya ma-prevent na hindi agad-agad masunog yung ating stator. So, yun na nga po, bali, yung mga sintomas na mai-encounter natin once na meron tayong sunog na stator ng ating motor ay unang-una dyan is yung paglobat ng battery. Once na meron kasi tayong sunog na stator, yung battery natin hindi na yan na-charge ng maayos. So, ang nangyayari niyan, nalolobat yung battery natin, then merong times na pag chinarge natin yung battery natin, then binalik natin ulit sa ating motor, maya-maya mga 1 hour or 2 hours or a day, babalik na naman siyang maglobat. So, sunog na po yung stator natin nun. Yun na yung isa sa mga sintomas na meron na tayong sunog na stator. And then, second is yung intermittent na speedo reading natin. Yung kumbaga yung pagsisiro ng ating speedo once na tumatakbo tayo ng 80 at bigla na lang nagsisiro, then babalik ulit sa 80, then bibigla na lang din magsisiro. Yun, isa sa mga sintomas na meron na tayong sunog na stator. Then lastly, yung slow cranking ng ating motor. So nakaka 3 times or 4 times tayo na click ng start button para lang mag-start yung ating motor dahil sa lowbat na yung battery natin. Yun yung mga sintomas na mai-encounter natin once na meron tayong sunog na stator. Next is yung ating, ano ba yung mga dahilan or causes ng pagkasunog ng stator natin. So, bakit nasusunog yung ating stator? So, unang-una dyan is yung overloading. Kumbaga, once na marami tayong nilagay na mga accessories like auxiliary light, yung pag-upgrade natin ng horn, kung ano-anong mga loads ang nilagay natin sa motor, nakakasunog po siya ng stator. Dahil po, yung normal na load na binibigay ni stator natin, bali meron na po tayong mga accessories na nilagay. So, ang mangyayari yan, si stator natin na-overwork siya. Na-overwork siya, na bibigyan niya lahat ng supply, yung mga loads. Kasama na yung mga auxiliary light, yung pag-charge ng battery, and then yung load ng motor mo. So, ang nangyayari, na-overwork ngayon si stator. Once na merong overworking, nagkakaroon ng overloading. Once na nag-overload o na-overwork na si stator, ang mangyayari niyan, yung kanyang mga windings, mag-iinit po yan. Once na mag-iinit po yan siya, yung coating nito
ng ating stator, yung coating nito, meron kasi itong asbestos na coating. Once na nag-init yung ating yung windings na to, yung coating ay matutunaw. Once na matunaw yan at mag-contact din yan sa isang linya, yun yung magkakaroon ng short circuit. Yun na yung dahilan kung bakit nasusunog yung ating stator. So, next is yung ating battery. Once na meron tayong battery na merong bad cells, isa na rin po yun sa dahilan kung bakit nasusunog yung ating stator. So, pag sinabi nating bad cell sa battery, so si battery kasi napo-full charge siya pag bago, napo-full charge siya as 100%. Once na meron siyang bad cells ngayon dito sa ating battery, hindi na ngayon siya napo-full charge. Hindi na siya napo-full charge ng 100%. So, hanggang 80 or 70% na lang yung kanyang fully charge ng ating battery. So, ang nangyayari, si stator ngayon natin, na-overwork na naman siya na gusto niyang i-full charge yung ating battery, pero si battery hanggang 80% lang. So, si stator ngayon, na-detect niya kasi na hindi pa siya full charge. Ang nangyayari, na-overwork na naman si stator. Kasi gusto niyang i-full charge si battery. Ang nangyayari, nag-iinit na naman yung windings natin. Sa katagalan ng pag-init, natutunaw na naman ngayon yung coating ng ating windings ng ating stator. So hanggang sa katagalan, magko-contact na naman yung mga wires dyan sa loob ng ating windings natin. Yun na yung cause ng pag-short circuit hanggang sa masunog dahil sa ating bad battery. So malalaman naman natin na meron tayong bad battery once na charge natin yung ating battery at check natin yung voltage niya. For example, katatapos lang natin siya charge at tinesting natin yung battery, nasa 12.9, in-standby natin ng mga 30 minutes, tapos pag check ulit natin, bumaba yung kanyang reading, naging 12 na lang or 11. Yun na po yung dahilan or yun na po yung mapapansin natin na meron tayong bad battery cells or pasira na po yung ating battery. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nasusunog din yung ating stator. So kagaya ng itong isang battery ito, itong si Amaron. So itong si Amaron ay titignan natin, siya ay 10.7 na lang. So ito ay kahit na i-charge mo to ng full charge, unang reading mo yung kaagad niyan is 12.9 or 13 something. Mga 30 minutes na naka-standby, pag tester mo ulit, babalik siya sa kanyang normal na reading, yung 10.7 volts. So ito ay may problema na battery or sira na tong battery na to. Meron na tong bad cell sa loob ng battery. So doon natin malalaman na meron na tayong sirang battery. Yun na rin yung isang reason kung bakit nasusunog na si stator. Next is yung ating rectifier. So, isa din to sa dahilan kung bakit nasusunog yung ating stator. So, ano bang purpose ni rectifier sa ating motor? So, sa rectifier, from stator, tatakbo siya kay rectifier. So, si rectifier, siya yung nagko-convert from AC voltage, then, i-convert niya to DC voltage. So, once na may problema si rectifier natin, regulator natin, once na nagbigay siya so, malalaman naman natin kung may problema yung ating rectifier. Number 1 dyan is yung overcharging ng ating motor. Once na may problema to siya. Then, undercharging na naman siya. Yung isang problema niya, yung undercharging, hindi na niya masusuplayan ng maayos yung ating battery. So, ang nangyayari, kung madali yung ma-detect kung overcharging kasi may mga puputok-putok na mga loads ng ating motor. So, once na undercharging siya, ang mangyayari, si stator ngayon, bato ng bato kay rectifier, pero hindi undercharging siya, hindi niya na maayos na nasa-charge si battery. So, ang nangyayari, si stator ngayon, bato ng bato, pero hindi pala bumabato ng tama si rectifier sa ating battery. So, na-overwork na naman si stator ngayon. Once na na-overwork si stator, yun na yung sinasabi ko, yung na-overwork siya, nag-overloading na naman siya, ang nangyayari, nasusunog ulit yung kanyang windings or namimelt yung kanyang coating ng ating windings and then magko-contact sila and then masusunog. So, yun yung mga cause na
kung bakit nasusunog yung ating stator. And then lastly, so hindi naman siya itong last na cause na ng pagkasunog ng stator is yung low oil grade na oil. So kung maglalagay tayo ng oil sa ating motor, so ano bang purpose ng oil ng oil sa ating motor, sa ating makina? So number one dyan is yung nag-grease sa ating mga gears. So hindi lang yun, siya din yung nagko-cool down sa ating makina. So minsan naglalagay tayo ng low oil grade na oil, ang nangyayari mabilis lang mag-init yung ating motor. Pero kung may lalagyan natin ng high quality na oil, minsan malamig yung motor natin. Di ba po? So ang nangyayari niyan, once na lalagyan natin siya ng low oil grade na oil, so nag-iinit yung ating oil. So ang mangyayari niyan, itong ating winding sa sobrang init ng makina, hindi naman 100% na matutunaw niya to. Meron lang time na matutunaw itong coating na to dahil sa mainit na oil. Kumbaga, merong mga times kasi na merong mga nagmamay-ari ng motor, walang mga loads, walang mga accessories na nilagay, walang mga auxiliary light. Pero bakit nasusunog yung kanilang stator? Dahil sa meron silang low oil grade na oil na nilagay sa motor. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit meron nasusunog din yung ating stator. So, paano nga po wala natin ma-prevent yung ating stator sa pagkasunog? So, unang-una ay huwag basta-basta maglalagay ng loads kung hindi naman kinakailangan. So, kung meron man tayong nilalagay na mga accessories or ano-ano pa man dyan, gamitin sa tama. So, meron kasing iba na kahit na maaraw, naka-on pa rin yung kanilang mga auxiliary light. So, ang nangyayari, si stator natin dyan, sinusuplayan niya lahat ng loads. So, ang nangyayari na overwork si stator natin. Yun yung dahilan na dahan-dahan ng mag-iinit si stator hanggang sa matunaw yung kanyang mga winding. So, kung hindi naman kailangan, wag na tayo maglagay ng mga accessories or yung ating mga other loads. Next is yung tawag nito. Every time, check natin yung battery natin kung meron ba siyang bad cells or kung okay pa ba yung battery natin. And then, yung battery naman talaga natin, hindi naman po talaga siya lifetime na ginagamit. So, kung magtatanong kayo sa mga binibilhan nyo ng battery, so 1 year or 2 years lang po yung lifespan ng ating battery. Kahit good or bad, pinapalitan na po talaga yan. Next is yung tawag nito, yung oil na ginagamit. So, gagamit tayo ng magandang klase na oil, yung malamig sa makina na oil. So, recommended ko is yung tawag nito, yung Motorex na oil. Yung pang KTM po talaga. Magandang klase na oil yun. So, yun na nga po. Bali, ang gagawin natin ngayon ay papalitan natin ng stator yung ating RC200. Dahil sa sunog na po yung kanyang stator, bali maglalagay po tayo ng NS200 na stator, pero imo-modify natin, gawa nga ng magkaiba sila ng sakit. Ituturo natin sa inyo kung paano gagawin yon. And then ituturo din natin sa inyo kung paano malalaman na sunog na yung stator natin kahit hindi pa natin bubuksan dun sa mismong makina, yung sa stator side. Kahit hindi pa natin siya nakikita, malalaman natin siya kung meron na siyang problema gamit yung ating multi-tester. Gagamitan natin siya ng multi-tester via resistance and then yung voltage reading. Doon malalaman natin kung merong problema na yung ating stator or sunog na yung ating stator. So, kung meron man akong kulang sa mga sinabi or meron man pong mali sa mga sinabi ko, wag po kayong mag-atubiling mag-comment sa ilalim ng ating video. Ma-appreciate ko po yun. So, sisimulan na natin yung ating DIY. Medyo napahaba tayo sa pagsasalita. Hindi ko kasi gustong ibukod yung tawag nito, yung explanation sa actual. So, yun na nga. Sisimulan na natin. And 3, 2, 1. Music, maestro.
Yan ang problema. 12 yung isa eh. 12. Line 1, line 2. 12. Line 1, line 3. 18. Line 2, line 3. 24. Imbalance ang voltahe. So, ang problema niyan, stator. Dapat balance na siyang tatlo eh. From line 1 to line 2, dapat, kung 24 to siya, dapat 24 po din siya. So, 12 lang ang na-reading nato. Then, next, line 1, line 3, 17. Then, line 2, line 3, 24. Dapat, mauna siya ang stable niya, 24. Dapat tanan sukat niyan, line 1, line 2, line 3. Line 1, line 2, 24. Line 2, line 3, 24. Line 1, line 3, 24 volts. Or less than 1 volts or taas lang siya gamay. Pero atong nakita diri 12 volts lang to. Ito yung may sunog na winding. Ano siya sunog na winding. Then pwede na to siya i-check via resistance. Check natin to. Line 1, line 2. 0.9 ohms na as per manual dapat 1 ohms, less than 1 ohms. 0.8. 1. Wala ta kabalo kung unsa siya karon kay resistance naman na itong i-check. Check na itong line 1, then ground. Ito may contact. Ibig sabihin grounded ni siya. Line 2. Meron pa din. Line 3. Grounded. Ibig sabihin, ang imuhang winding sa ani nag-contact na sa body sa stator. May contact na. Dapat wala ni siya contact eh. Dapat walang contact to. Next, check natin dito. Line 1 ground. Set voltage. volts, line 2, 7, 18. Ibig sabihin, kining duha, na problema. Kana na winding. Kining line 1 ug line 2 na problema, mo tong sunog. Sunog.
Okay, test rin natin ngayon yung tapos natin na wiring na NS200. Alamin natin yung kanyang resistance. Line 1, line 2. Reading niya is 0.7. Line 1, line 3. 0.7. Line 2, line 3. 0.8 o 0.7. So, lahat ng linya, line 1, line 2, line 3, the same po sila lahat ng resistance. 0.7 as per manual, sabi ng manual na dapat ang reading o sukat ng ating stator is less than or 1,000 ohms yung ating reading. So, tetest rin natin ngayon yung ground, kung grounded pa siya. Line 1 to ground. So, walang reading. Line 2 to ground, wala ding reading. Then line 3 to ground, walang reading. Ibig sabihin hindi grounded yung ating linya. So okay, pwede nang ibalik to ngayon sa ating motor. NS200 na stator, minodify lang natin. Bali, pinalitan natin yung kanyang socket, binalik natin yung stock socket ng ating KTM Duke 200, and then tinanggal natin yung pulser. So, hindi na kailangan to ng ating KTM Duke kasi para lang to sa starting. Para lang din po to siya sa mga carburetor type na motor. So, yung motor kasi natin SFI, hindi natin kailangan. Tutulong to sa pag-start ng motor. So, tinanggal na natin. Tsaka hindi naman kasama sa ating KTM Duke yung pulser. So, pinalitan natin ng NS200 na stator, yung ating KTM Duke 200 na stator. The same lang naman sila ng butas, then nagkaiba lang sila ng socket. Kasyang-kasya ito ngayon sa cover ng ating stator. So, ikakabit na natin, and then antabay ulit kayo.
So, yung kanina, yung sunog na stator, tinest natin yung reading. Yung reading nun is mababa, tsaka hindi balance. Ngayon na napalitan natin ng stator na bago yung ating motor, ititest ngayon natin yung output ng ating stator. Kung dapat, ang marireading natin dito is balance yung tatlo or at least more or less 1 volt or 2 volts lang. Hindi yung malayo yung gap na marireading natin. So, ito-test natin ngayon. Start natin yung motor. Test natin siya through alternating current, ACV. Alternating current voltage, okay? Start natin yung motor. Ito-test natin yung line 1, line 2, line 2, line 3, line 1, line 3, then line 1 ground, line 2 ground, line 3 ground. Tester natin line 1, then line 2, 28 to 27 volts. Line 3 the same. Line 1, line 1, line 2, line 1, line 3 the same lang sila ng sukat. And then line 2, line 3, line 2, then line 3, almost the same. So balance na ngayon yung ating lumalabas na voltahe sa ating stator. Then line 1 ground, 9 volts, 9 volts ulit, 9.4, line 3 the same. So ngayon ay okay na yung ating stator, balance na yung kanyang output voltage. So, yung kanina sinarge natin yung battery gawa nga ng low bat na yon. So ngayon yung reading ng battery natin is 12.5. Nakapatay po yung motor natin. Once na i-on natin yung motor, okay, nasa 12.5. Then try natin i-start. So ngayon yung reading niya 12.9, pero pataas pa siya ng pataas. Pero nung kanina, nung sunog pa yung stator, nasa 12.1 or 11.9 lang yung reading ng ating voltahe. So ngayon, umaakyat na siya sa 13.14. So normal na siya, normal na yung kanyang charging ng motor. So aakyat pa yan once na i-rev natin. Ayun, so umakyat ng 14.1. So bumaba ulit ng 13.9. Pero once na-rev natin yung throttle, aakyat na naman siya to 14.1 or 14.2 or 14.3. So yun na nga, 14.2 yung sagad na reading ng kanyang voltage. So yung kanina na 11.9 na starting, hindi po nagcha-charge yung ating battery nun. So yung sagad niya is 14.3. So yun na nga po, after natin na mapalitan yung ating sunog na stator, napalitan natin ng NS200 na nakamodify, minodify natin gawa nga ng magkaiba yung kanilang socket, ay naging stable na po yung voltahe ng ating motor. And then naglagay po tayo ng ng voltmeter sa motor ng RC para at least ma-monitor natin kung meron bang voltage drop sa ating motor. So magkaiba nga lang po sila ng reading sa ating multi-tester dahil magkaiba sila ng calibration. So yung sa ating multi-tester, yung sagad na reading is 14.3. Doon naman sa voltmeter na nilagay is 13.7. So hindi pa po yun naka RPM. So hindi po kasi sa atin yung motor, bali hindi ko na na-video yung pagtakbo kung ano talaga yung max na voltahe na re-read sa kanyang voltmeter. So yun na lamang po, bali tatapusin ko na po yung video. Sana po ay nakatulong ngayon po sa inyo yung ating DIY. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating channel, ay huwag po kayong makatubiling
pindutin yung red subscribe button sa ilalim ng aking video. At kung gusto niyo pang ma-notify, ay pindutin niyo na lamang po yung bell icon. So, hanggang dito na lamang po mga ka-orange, mga kapongkan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Peace!